for today lecture, so our topic is all about naming of ethers. Okay, so we're done with naming of let's discuss about naming of alcohols now. Ether. So sa ether po, sa halip na ang naandito sa kabila ng oxygen ay another ay hydrogen, ngayon po another R group. So ang rules lang dito, meron tayong dalawang naming na ipapakita dito. Common name, tapos systematic name. So, sa common name, ilalagay lang po natin yung mga substituent sa magkabila ng, or hindi siya substituent eh, yung mga alkyl group sa magkabila nitong oxygen, yung name nila, then alphabetically arrange sila. Pag naman sa systematic name, yung mas shorter na ano din sa magkabila ng oxygen na R group, yung shorter, siya magiging substituent. Ang magiging pangalan ng substituent dito sa ether, that is called alkoxy. Ano? Alkoxy. Okay. When an ether is paired with alkane, paired with alkene, usually po ang ether ay laging substituent. Ano? Pero yung pagka-substituent niya, yun, mada-identify niyo siya kung siya na yung shorter chain. Oh, pero titingnan natin sa priority list, ang ether po ay pang 15 pa po sa priority list. Kaya kadalasan hindi siya nagiging ano talaga, tawag dito, priority. So now let's go and name the following examples. So for the example number one, let me highlight the alkyl group here. So this one, we have three carbon here and we have one carbon here. Dito sa dalawa, ang pangalan nung sa common name muna tayo. Ito pong nasa kabila that is called propyl. Okay, parehas silang alkyl name ang ilalagay nyo. Tapos ito, methyl. Then, para sa common name, ang gagawin nyo dyan ay i-arrange nyo sila ng alphabetical. Ang mas mauuna sa M at saka sa P ay letter M. So, magiging pangalan niyan sa common name is called methyl. Yan. Tapos, sulat nyo lang po yung propyl, lowercase na po. Methyl propyl ether. So, that's it. Methyl propyl ether na po yung magiging pangalan niya in common name. So, alphabetically arranged po tapos alkyl name nila ang gagamitin natin. So, that is methyl propyl ether. Sa systematic name naman po ay aalamin nyo naman sa dalawa sa magkabila ng oxygen kung sino yung shorter. Siya po yung mag-gain ng tinatawag na alkoxy name. Siya yung substituent. So, sa methyl at saka sa propyl, if we number here, 1, 2, 3, ito ay 1 lang, ang magiging substituent ay yung methyl. So, magiging pangalan niya as substituent, methoxy. Ano? Methoxy. Yung term na oxy, tinerm siya kasi with an oxygen. Alkyl siya with an oxygen. That's why alkoxy. So, pangalan niya, methoxy. Ngayon, ang ating parent chain ay propane. Propane na, hindi propyl. Propane po. Then, lalagyan natin ng number para locator. So, 1, 2, 3. Ang pinakang 1 nyo kung saan nakalagay yung ating alkoxy group. So, lalagay natin 1. Ano, 1 yung ating locator ng methyl. So, or ng methoxy pala. So, your name will become 1 methoxy, 1 methoxy. So, bale ang ating substituent ay 1 methoxy. Substituent lang po ditong ether kasi mas priority natin ang alkane. So, magiging parent name niya ay propane, 1 methoxypropane. This is the that this is the systematic name, 1 methoxypropane. Okay? To understand well again, repeat tayo sa another example. So we'll write the common name.
then systematic name. So first, we highlight the mga alkyl group sa magkabila ng oxygen. So we have here 1, 2, 3, 4, and 5 carbons. Sa kabila naman, meron tayong itong group na to. So 1, 2, 3, 4. So 4 na mayroong isa siyang substituent here. Tapos versus 5 ay magiging ano natin dito, parent chain ay itong kabila. Okay? So 1, 2, 3. Tapos meron siyang isang substitute. So bali ang magiging ano nito, this is complex attachment po itong nasa kabila. So may iba po siyang pangalan. Pero ang ating munang gagawin ay yung common name, ano? So here, meron po tayo ditong 1, 2, 3, 4, and 5. So this one is called pentyl. Okay? So for the other side, 1, 2, 3, 4. So for bale ano siya, butyl. Tapos meron siyang methyl group sa 1, 2, 3 sa pangtatlo. So 3 methyl butyl. So ang pangalan niya ay 3 methyl butyl. So bali yan ang magiging pangalan niya, 3 methyl butyl. This is a complex. So doon pa rin pag sa common name. I-arrange nyo pa rin siya na alphabetical. So, sa mga complex, ang uunahin natin laging i-consider ay yung pinaka-first letter. So, this is M versus P. Sa alphabet po, ang mauuna sa M at saka sa P ay syempre letter M. So, magiging ano po natin pangalan is bale 3 methyl butyl. Wait lang ha. Medyo ninipisan ko na nga lang yung ano, yung tinta dito sa pagsusulat para yan. This is called 3 methyl butyl pentyl ether. So that will be the common name. 3 methyl butyl pentyl ether. So that's the common name. Now, for the systematic name, alamin natin kung sino ang parent sa dalawa doon sa magkabila ng oxygen. Ito bang by 5 carbons o itong 4 carbon? Ang mas longer chain po ay 5 carbon. So this will become our parent chain. So let me palit ng talab. So this one, 2, 3, 4, and 5. Then, ang ating locator ng ating pinakang alkoxy group ay sa 1 kasi doon naman siya attached. Then, bale ito, ang magiging magiging pangalan nito ay hindi po siya magiging complex. Ibubukod po natin yung pangalan ng ating ah, substituent here na methyl tsaka yung kanyang alkoxy name. So this one will become 3. Bale, ang gagawin niyo dyan, uunahin niyo muna ang pangalan ng alkoxy dahil this ano, but butoxy, butoxy, butoxy po yung magiging pangalan, butoxy. Yung aim, papalitan niyo ng oxy. So, kasi 4 carbon po to. 1, 2, 3, 4. So, this is uh, 3 methyl. Yung ating pong methyl, yun po yung substituent ng butoxy. So, 3 methyl butoxy. 3 methyl butoxy.
Tapos, anong pangalan po nung ating ano, parent chain? That is pentane. 3-methyl-butoxypentane. Okay? So that's our final name. 3-methyl-butoxypentane. Okay? So this is for our common name. So, I hope medyo na-understand nyo na yung kanyang ano, system. Next, punta tayo dito sa sunod na ano. Ito po, medyo aalamin po uli natin dito kung ano yung longest chain sa magkabilang side ng oxygen, ah. So, dito sa kabila, meron tayong here meron tayong ganito. Ano, this one is called isopropyl. Ano, this one is called isopropyl. Dito sa kabila, meron tayong longest chain again. Ito, i-highlight ko ang longest chain ha. This one is our longest chain, which is 6 carbon. Tapos meron siyang isa pang substituent. So, ang nakikita nating longest chain ay alkene group, ano, alkene. So, now, pwede rin po nating lagyan 'to ng ano, bale kailangan malagay niyo rin dito yung kanyang, stereoisomer kasi meron tayong double bond, ano. So, indicate na din natin ang stereoisomer. So, let's start muna sa common name. So, sa common name niya, meron kaya siyang common name. So, common name niya, we have here isopropyl. Then here, papangalanan niyo po ito kung ano itong, nasa kabila. This is ang magiging ano po natin dito, priority ng numbering ay double band. Ano, hindi po yung ating ano, pinakang alkoxy. So, dito po tayo maglalagay ng number 1. Kung saan may malapit na edge, kung saan malapit na edge yung double band. So, yan ang priority natin. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. That is hexynyl. Ano, pero ano, ang kanyang double bond ay nasa number 2. So, yan po rin natin yan, i-consider. Then, meron din siyang single substituent sa number 5. So, substituent name po muna ang ilalagay natin. This will name as 5-methyl, 5-methyl 5-methyl. Complex substituent po ito. 5-methyl hex. Dahil may double bond tayo sa number 2, i-indicate nyo po na ito. Hex 2 in. Dahil po siya ay sa common name natin gagamitin, YL po, alkyl lang po siya sa common name. So, 5-methyl hex 2 in nil. Hexoinil. Inil po yung magiging para. So, now, i-alphabetize natin. I versus M. Sino po? H-I-J-K-L-M. So, mauuna natin ay I. Ano? So, that will have a name of isopropyl. Isopropyl. Tapos, next, yung 5 natin. 5. Bale, ito po ay atin ng ipaparenthesis dahil siya po ay complex. Isopropyl 5 methyl. Bale, ganun din po pala dito, nakaparenthesis kasi complex. 3-methyl butyl. So, 5-methyl hex 2 inyl ether. So that will be the common name of this example. Now, for the systematic name, we include the stereoisomer. So, for the systematic name, medyo mahaba ang systematic name niyan. Kaya atin din itong ano. So ngayon, sa systematic name, aalaman nyo kung sino ang parent naman. Sino ang parent. Hindi na po yung katulad na sa common name na ina-alphabetize lang natin yung mga nasa magkabila ng oxygen. Ngayon, sino ang parent? Yung 6 carbon o itong 3 carbon o na ano, na isopropyl. Wait lang, parang hindi siya ano, isopropyl. This is one, two.
4. Ano pala to? Isobutyl. Isobutyl kasi 4 carbon na ito. Ano? 1, 2, 3, and 4. That is isobutyl pala. Sorry. This will become isobutyl. Pero in terms of ano, siya pa rin naman mauuna sa alphabet. Wala naman. Nagkamali lang ako nung complex natin. So, papalitan lang natin to ng isobutyl. This one will become isobutyl. Okay, let me, isobutyl. Okay, now, let's go to the, systematic name. So, nakita natin yung pangalan na ito. This become the parent chain. Tapos, ang ating attachment ay itong si isobutyl. So, magiging pangalan po niyan ay lalagay muna natin ng stereoisomer. So, sa double bond natin, sa makikita nyo, di ba, hydrogen dito sa taas niya, tapos may hydrogen sa baba. So, dito sa unang carbon, ang priority natin nasa taas, yung mas malaking molecular weight. Dito naman sa pangalawang carbon ng double bond, ang priority natin nasa baba. That is E. So, open close parenthesis, E. Tapos, yun ang yung una nating ilalagay. So, this one will function as alkoxy, yung isobutyl. So, that will become isobutoxy. E-isobutoxy. Okay, so isobutoxy. Tapos, dito sa ating parent chain, siya po yung magiging huling pangalan. So, bale ang parent chain natin, ang pangalan niya ay 5-methyl hex-2-in. Okay, hex-2-in. So, E-isobutoxy 5 kasi yung ating methyl ay nasa 5. 5-methyl. Attachment ng ating parent chain. Tapos, ah, position ng double bond sa parent chain ay pwede natin ilalagay. Pero gagawin natin, prepare natin mas new name. So, magiging hex. Tapos, dash. Position sa nakalagay yung double bond, lower locant natin ay 2. So, hex 2 in. That's it. That's the final answer for this systematic name of this compound. So, E, isobutoxy. Bakit po isobutoxy? Siya po yung naging alkoxy dahil versus dito sa 6 carbon, mas longer chain po itong 6 carbon kumpara sa 4 carbon. That's why this will become an alkoxy group, yung ating isobutyl. So, magiging pangalan, isobutoxy. Ano? So, bale, may ipo tayong configuration sa unan kasi yung ating nakitang stereoisomer ng double bond natin ay E or trans kung sa old na system trans or E. Then 5-methyl po ay dito nakuha kasi yung ating parent chain meron siyang 5-methyl. Wait lang, kulang po pala tayo ng pang-locator. Wait lang ha. Kulang pa pala ng locator. Medyo komplikado kasi itong example na to kaya medyo hindi ko agad nakikita. So, isad natin. Locator pa po pala nitong isobutoxy. Saan siya nakalagay doon sa parent? Doon sa parent natin, kung mapapansin nyo, nakalagay siya sa 4. Sa carbon 4. So, that is 4-butoxy. E4-isobutoxy. E4 isobutoxy. Then, followed by the longer chain o yung parent chain natin na meron siyang 5-methyl. Yan, 5-methyl dito sa number 5 niya. Then, hex kasi 6 carbon po yung pinakamahaba natin. Then, 2-in, locator ng kanyang double bond. So, E4-isobutoxy, 5-methyl hex 2-in. That's the name of this compound. Next, for the last example for this first video, ay ito po, may cyclo tayo. Now, ganun uli, highlight natin ang mga nasa magpipila. So, we have 3 carbon here on this side and we have 1, 2, 3. Cyclopentyl,
So this become sa ano muna tayo, sa common name. We have cyclopentyl and one, two, three. We have propyl. Dito sa kabila, ano, propyl. This one is cyclopentyl. Okay? So since mas ano po yung sa cyclo ay letter C ang ating i-consider versus propyl. So, mauna nating lagay na pangalan ay cyclo. So, cyclo, pentyl, tapos propyl. Yan. Ano na pala na isulat ko red? Wait lang ah. Gawin natin blue. That is cyclo, pentyl, propyl, ether sa ano, common name. Okay? Nina-alphabetize lang naman po yung mga ano, alkyl name nila kapag common name. Now, let's go to systematic name. Alamin natin kung sinong parent chain sa dalawa. Sa dalawa, ang mas longer ay itong cyclo, uh, cyclopentyl natin o cyclopentane sa systematic name na. So, ilagay ko na agad siya, yung longer siya, magiging parent. Ang pangalan niya ay cyclopentane. Then, this one, yung 3 carbon lang na may oxygen, siya yung ating magiging alkoxy kasi mas maikli siya. So, dito, in terms of ano, hindi na po natin kailangan lagyan siya ng locator kung siya lang naman yung naka-attach dun sa parent. Ano? Hindi na siya, no need na to have locator for that. So, this one is propoxy. Propoxy. Propane, ano kasi siya, propyl, magiging propoxy kasi alkoxy group na siya. So, that is propoxy cyclopentane. Propoxy. Bale, isot ko lang ng konti. Hindi tayo naglagay ng locator kasi ang rules natin sa mga cyclo, kapag mag-isa lang naman yung naka-attach sa kanya na substituent, ay hindi na kailangang i-indicate kung ano. Kasi understood naman na nasa one siya kapag sa ano, since siya lang naman yung substituent. Ano? Okay, that's all po muna for this ano mga examples and on our next video ay naming of ethers pa rin. Bigay pa rin tayo ng apat na example para mas magets natin. God bless. Goodbye class.